Sa araw-araw nating buhay sa trabaho, sa paaralan, kinakailangan natin ng transportasyon upang tayo ay makapunta sa nararapat nating paroroonan. Ayon sa datos ng Asian Development Bank noong 2019, nasa mahigit 2 milyong commuter ang mayroon sa kabuuan ng Metro Manila. Bilang kasama sa aming kwentong commuter, nakilala ko si Rona at edad niya ay 20 gulang. Sinamahan ko siya mula sa kanilang lugar sa Muntinlupa hanggang sa Manila sa Far Eastern University. Nandito lang tayo nasa bus. Tapos, ano ba yung pinaka na mahaba na pila na naranasan nyo? Like, ilan ninyo? Or 1 hour ba? Tumagal ba ito ng 1 hour ba? May time sa bus? Ito na lang tayo sobrang haba ng pila ng bus. Pagkilitan ko yung nagpo. Gusto ko na sila pagkalitan. Gusto ko na gawin anak. This is parang triple times. Ano siya? Sa usual na pila. Kaya hindi na namin tinayat sa metro. Ha? Oo, pero like one instance lang ba? Yung Oo, isang instance parang hindi din kami nakakaini siya na nalaman. yung sobrang haba talaga na na-late ka. Pero may mga times na na-late ka pa rin ba dahil dito? Or dito yung naging problem na pagka-late mo sa bus mo? Pag ganun, yung ginagawa ko is tumakay na mag-attain. So, currently, nasa Pedro Hill na rin kami, tapos 8:16 na rin. So, hindi naman accurate na ganito lagi yung time, no? Yung pagdating mo dito sa Maynila. Minsan, i-exit din ng 2 hours Oo, nag-exceed din. Pero may mga experiences ka din na kahit nasa Manila ka na, or parang nakapag-isip ka na ba ng other transport? Kunyari, nasa Manila ka na, naisip mo ba mag-LRT na lang din and everything? Nung freshman ako, nag-try din ako ng iba-ibang modes of transportation. Kasi syempre, para kung ano mas mabilis yung pag LRT kasi, masyado akong malayo. Mapapalayo. Tapos, dodoble yung tagal ng biyahe ko. Papunta. So, off na yung yun. Off na yung LRT. Yung, ayun nga, before, PPNR. Kaso, ayun, since under regulations, puro bus. Pero, I have also tried yung FX from London to Sinfan. So, ayun nga, parang medyo mas costly din siya compared dito sa bus. Yun parang Yun lang yung naisip mo mga transportation, yung available. Tapos, sa lahat ng transportation na napili mo, ito yung pinakamabilis na rin out of all. Very convenient, pinakamabilis na ito na yung pinaka like, kumbaga, hindi ka na nalilate type of transportation. Dadaan tayong underpass, tapos sasakay na tayo ng jeep o Moraita. So, ay na tayo dito sa Moraita galing dito. Yes. Tapos nilang din yung pag-tapos. Siguro yung jeep, ano lang, less than 15 minutes lang. Depende rin sa traffic. Pero like, siguro mga 10 minutes nandun na tayo. Or less than. Parang sa EU. What if no? Kuya, kasama na rin dito. Asan isa?
Ayon sa datos na nakalap ng TomTom Traffic, noong 2023, lalo pang lumala ang sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila na nagdulot ng malaking abala sa mga commuter. Ang tinatayang 117 oras na nasayang o halos 5 buong araw ay nagpapakita ng laki ng epekto ng pagsikip ng daloy ng sasakyan sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Sa ngayon, nandito ako ngayon sa LRT1 and as you can see, napakaraming commuter at mga individual na estudyante at iba pa. So, makikita natin dito ngayon na kahit hindi pa rush hour, actually 11:35 pa lang, pero siksikan na at marami nang nakatayo kung makikita mo doon. Kaya ito yung araw-araw na kinakaharap ng mga bumabiyahe sa panahon natin ngayon. Baba na tayo sa EDSA. Makikipagsiksikan tayo ngayon. And nakikita nyo, pababa na kami ngayon ng EDSA at napakaraming tao. And buti sana is, hindi ngayon ay rush hour. Kaya tara, dito tayo. So, time check natin is 11:47 and nakikita nyo, lunch time is marami ngayong kakain na individual na student and other working staff like professionals and ayun. Kaya, tara. Sa ngayon, nandito tayo ngayon sa kalagitnaan ng EDSA. Kung nakikita nyo is napaka-traffic. Buti na lang walang masyadong tao ngayon kasi kulang pa. Actually, kulang pa yung mga tao ngayon kasi hindi rush hour and Wednesday naman ngayon. Hindi Sabado, Linggo, and Friday night is napakaraming tao dito. So ngayon, nandito tayo sa bus lane. Kung makikita nyo, ito yung mga mga project ng government na nakapagpagaan sa mga nararanasan ng mga tao kahit papaano. Eh, saan po kayo nakatira? Sa Manila, Quezon. Pakalayo nyo pala, no? So, sa Quezon City pa siya nakatira sa Main Avenue. And ano pong madalas na ginagamit yung transportasyon? Example, LRT ba or bus? Ganun. Ito, bus lang ang ko, papunta dito kung mag-commute talaga. Hindi kayo nag-jeep or LRT ganun? Hindi po. Minsan lang. Ito lang kasi makamura ko. Makamura. Nasa mga 15 lang, 30. Ganyan. So, gaano nakakatulong sa pamilya niyo yung pagko-commute? Nakakabawas po sa mga gastusin or nakakadagdag? Nakakabawas po siya. Makakatipid ka po. Dahil kasi mayroon kang maipon. Malaki yung ipon. Saan po ba kayo mag-commute or gumamit ng transportasyon? Actually, hindi po siya kasi hindi naman sa ganun na mahirap siya kasi malaki naman yung sahod. Medyo lang eh. So, sana all malaki yung sahod ni Kuya, no? Kasi sa mga other workers is mailiit lang yung sahod, diba? Kasi napupunta lang sa gastusin ng transportasyon. Tsaka pag malalayong lugar din, buti na lang kayo, malapit lang. So, ngayon kami ay papunta na ng MOA para mag-interview ng mga call center agents. And dahil dun din yung parang pinaka-core ng mga trabahador. Tanong ko lang po, magkano ang kabuang ginagastos ka araw-araw papunta at babalik mo? Magkano na po siya pinabudget sa araw-araw? Kasi kapag sumasahod ako, parang inaano ko siya, naglalaan na ako ng budget for transport. So pagkasahod po, nakaano na agad siya, nakaplano na siya. Ano ba madalas na mode of transport? LRT and jeep. Saan nagtatrabaho? Sa Taiwan. Okay, pala. And gano'ng katagal po ang biyahe? Papunta pabalik? Papunta, mga 2 hours, tapos kapag pabalik, depende kapag gabi. Kapag gabi, mas matagal siya. Mga 1.5 hours. Mga anong oras po ba natatapos yung shift niyo sa hotel po?
Gabi pala si ate. So, ilang oras po yung nilalaan nyo sa pagbiyahe po? Kunwari, anong oras po kayo gigising? Ganyan. 2 hours. Naalas ako na 2 hours sa biyahe. Ayon sa JICA, araw-araw ay nawawala ng 3.2 bilyon ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa matinding trapiko at hindi maayos na sistema ng transportasyon. Ang halagang ito ay indikasyon kung gaano kalaki ang epekto ng traffic congestion sa ating pang-araw-araw na buhay. Maraming manggagawa, estudyante at iba pang sektor ang naapektuhan dahil sa oras na sasayang sa biyahe na sanay nagagamit sa mas produktibong aktibidad. Araw-araw, makikita natin ang mga mahahabang pila, siksikan sa loob ng tren, at madalas na pagkaantala ng mga biyahe. Ayon sa ulat ng CNN Philippines noong 2021, ang ganitong sitwasyon ay nagiging sanhi ng pagkaubos ng oras, pagod, at mental na stress para sa mga commuter. Sa Pilipinas, ang kakulangan sa infrastruktura, pondo, at mga sistema ay nagtutulak sa mga commuter na matiis sa mabagal at epesyenteng transportasyon. Dagdag pa, dahil sa mabigat na trapiko, marami ang nagiging late sa trabaho, nawawala ng oras para sa pamilya, at ang kalusugan ay naapektuhan din. Sa kabila ng hamong ito, mahalaga na bigyan natin ng sapat na pansin ang isyu ng transportasyon ng bansa. So, ngayon, saan po sila ngayon nakatira? Sa QC ako. QC din. Mandaluyong. Mandaluyong. Ano pong madalas na ginagamit yung mode of transportation tuwing nagko-commute po kayo dito? MRT. MRT lang po. MRT and bus. Kayo din? MRT tsaka jeep. Jeep. So, magkano po yung nagagastos nyo everyday sa pagko-commute nyo po papunta and pabalik po? Almost 150 to 200. Same din. Same lang din po. So, yung pagko-commute nyo po ba is nakakatulong po ba sa pamilya nyo or sa mga kamag-anak? Hindi. Kayo? Sa yun lang naman yung choice. Kung magko-commuters kasi wala naman tayong ibang transportation, wala tayong motor, wala tayong sasakyan. Ano pong makukuha yung gusto nyo pong ibigay aral sa mga estudyante bilang isa pong working na nagko-commute? Well, dapat yung baon nila or yung allowance nila dapat inagastos talaga for school. And priority talaga nila dapat yung pang-transport nila. Kayo po? Ayun, sa amin, bilang magulang, syempre, mahirap yung everyday commuters, yun lang mag-iingat. Tsaka, aral muna, tapos uwi, pagkatapos ng school. Nandito tayo ngayon sa terminal ng MOA para nandito yung mga sakayan ng jeep, UV Express, at titingnan natin kung gaano ba katagal yung ginugugol na oras ng mga pasahero sa paghihintay ng jeep. So, hello kuya. Anong pangalan mo? Huwag na. Sige. Ilang oras yung ginugugol ng mga pasahero para umanday yung jeep? Minsan 20, ganun 30. Iba-iba. Pero ilan pag rush hour? Pag mga 6? Ganun. Mga 6. Wala nang oras. Gila na ng pasahero. Kasi kulang na sa jeep. Kulang na sa jeep. Unang tanong po, magkano ang kabuang ginagastos nyo po sa pag-commute papunta at pabalik po? Sa around 200 plus. 200 plus araw-araw? Paano nyo po siya binabudget sa araw-araw po? Ano lang po, yung magko-commute ka ng hindi ka na lang mag-angkas. Hindi. Pag-iwas sa paggamit ng mga angkas, joyride, okay po. Ano po yung madalas na mode of transport nyo? Commute. Ano? Ano po? Jeep po ba? UV?
Ang ano po, depende. Minsan nakabus po. Bus po ang madalas. Saan po ba kayo galing, sir? Las Piñas po. Layo pa, okay. Gano'ng katagal po usually yung biyahe nyo araw-araw? 1 hour. Ano? 1 hour papunta po sa... Pasay. Okay po. Ilang oras po ang nilalaan nyo para sa biyahe? Kunwari po yung preparation nyo po, anong oras po kayo gumigising? Gising ako mga 6:30. Tapos alis ako mga 8 na. Tapos yung biyahe nyo po isang oras, pag pauwi po. 8. Ano naman? Anong oras? Same lang naman po. Tapos alis ako dito mga 6 na. 6. So, naaabutan po kayo ng rush hour? Opo. So, paano po siya nakaka-apekto sa pang-araw-araw nyo po? Like, nahihirapan? Mahirap. Nakakapagod. Pag sa bus po, usually, pag rush hour po, nakatayo na po kayo niyan. Minsan. Okay po. At, ano po yung pinaka-worst na scenario na naranasan nyo po pag nagko-commute? Yung sumakay ako ng jeep. Ano po nangyari? Mga 3 hours siguro, yung traffic. 3 hours po. So, parang wala po siyang galawan? Wala. Saan po yun? Las Piñas papuntang Baclaran pa lang yun. Okay. Sa araw-araw, milyong-milyong Pilipino ang nakikipagsapalaran bilang mga commuter mula sa jeep, bus, tren, hanggang sa mga pampasaherong bangka at tricycle. So, kasama po natin si Ate Rubilin. Ano po yung kadalasan yung ginagamit na most of transportation po? Jeep, minsan bus. Bus. Ano po ba yan? Kadalasan pag nagtatrabaho po kayo, pag nagtatrabaho po ba kayo niyan? Opo, kasi dalawang sakay ako eh. So una, jeep, and then pagpunta rito, bus. Magkano po yung ginagastos nyo pag sumasakay po kayo sa lahat ng po yun? 26, isang papunta rito. Okay po. Ano po, ilang oras po yung linalaan nyo pong oras para para makapunta po kayo dito? 2 oras kasi heavy talaga yung traffic. Pag hindi po traffic, ilang oras? 1.5 para hindi talaga malate. Opo. Magkano yung ginagastos mo pag mag-commute ka? Depende po kasi kapag nagmo-move it ako or nag-aangkas, 57 pesos. Or kapag isang sakay lang is 11 pesos, ayun yung public transport. Para makarating kayo sa sa gaano katagal na oras yung ginugugol mo pag nag-commute ka? Ayun, depende. Kasi sometimes umabot ng 30 minutes, 40 minutes, or kapag ayun na nag-aangkas ako is mga 10 minutes, 20 minutes lang. Ano yung pinaka-worst experience mo sa pag-commute? Worst experience, kapag sa public transport, medyo crowded siya. Tapos, ayun din, yung traffic. Yung ang epekto ng inflation sa pagbabudget nyo sa pamasahe? Actually, doon, malaki yung impact. Lalo na kapag tumataas yung bilihin while yung mga sahod nga ng parents ko, ganun pa din. Walang nadadagdag. Tumataas lang yung gastusin. Tapos, parang doon na, since yung mami ko is single mom, talagang mahirap para sa amin ang mag-budget. Lalo na 3 kami magkakapatid, tapos schooling lahat. Pagkatapos nating matunghayan si Rona na papunta sa kanyang paaralan sa pagkukommute, tuklasin din natin kung paano umuwi ang isang 21 years old na ito na nagtatrabaho sa Ortigas at uuwi pa siya sa Quezon City. Magkano yung ginagastos mo kapag nagko-commute ka from work to bahay nyo, tas bahay nyo hanggang sa work? Sa compute ko siya per day, mga nasa 60 to 80 pesos siya per day. Balikan na po yun. So kapag ilang mode of transportation ang ginagamit mo kapag pupunta ka sa work nyo? Pagpapunta, 2. Pag pauwi? Pag pauwi, ganun din, 2.
Ika pa niya sa akin na kahit dalawa lang ang ginagamit niya pa uwi ay sobrang hassle pa rin ito at talagang nakakapagod para sa kanya na galing sa trabaho. So pagtapos mo maglakad from work hanggang MRT, saan ka naman sumasakay? Ay, saan ka bababa? So from Ortigas Station, sasakay ako ng dalawang station. So sa Cubao po ako bababa. Ayun po, tapos pupunta akong jeepney terminal station sa may Farmers banda. Tapos ayun na, may sakayan na po dun papunta sa amin sa Project 4 Quezon City. Hassle din ba pag hassle din mag-commute kahit na dalawa lang yung sinasakyan mo? For me, oo, hassle talaga. Kasi lalo na sa sitwasyon ko na kaya ko kung i-compare ko siya as a student, kasi nung estudyante ako, nag-commute din naman ako. And wala, same hassle lang din talaga siya. So ever ba na na-encounter mo na sobrang hassle talaga mag-commute kahit dalawa lang yung sinasakyan mo? Kahit dalawa lang, oo, hassle pa din. Kasi syempre, itong MRT, padagsaan din talaga yung tao dito na na-encounter ko. Especially kapag Monday, mas marami talagang tao dun. Kaya hassle pa rin naman siya. So kapag ka-hassle tuwing Monday, ano yung alternative mode of transportation mo? Pag nagbubuk na lang ako ng mga angkas riders para ayun, mas mas accessible siya kapag pag gusto mong pumasok ng mas maaga nang hindi ka maiipit sa hassle na ganito dito. So pero na-try mo na ba na nag-commute ka? I mean, nag-book ka ng Angkas, Move It, or anything na joyride app, tapos wala kang na-book? Ayun din ang issue kasi kapag every morning talaga, mahirap din makapag-book ng angkas dahil sa siguro marami din ng volume ng mga nagbo-book noon. Ayun. Sa puntong to, nararanasan ko na at nararamdaman ko na ang pagod na kanyang dinaranas araw-araw para lamang sa pagkukommute pauwi at papunta ng trabaho. Habang nilalakbay namin ang daan na ito papunta sa terminal ng jeep, ay naikwento niya sa akin na sobrang tuwa niya dahil may nakasabay siyang pauwi galing sa trabaho. Dagdag pa niya na kailangan mo talaga ng kausap, music, or kahit na anong pang-entertainment para lamang maging libang ka pauwi at papunta sa iyong trabaho. Sa mga kwento, storya at karanasan ng mga commuter, hindi natin talaga may iwasan ang pagtiis sa pagod, pagpatak ng pawis at kahit na paglabas ng ating mga luha pagdating sa pagkukommute. Sa kadahilan ng may mahina tayong sistema ng transportasyon na kailanman ay hindi inayos ng gobyerno para sa ating mga Filipinong commuter. Ang pagkukommute ay talaga nga namang hindi biro para sa atin. Ang oras na kanilang nilalaan, ang mga bayarin na handa nilang igastos, ang mga pagod na handa nilang labanan, at ang mga sakripisyo na kanilang haharapin. Isa lang ang masasabi namin, laban commuter. Ako, si Gianna Albel. Ako si JV De Guzman. Ako si Bernadette Tina Oriol, Elgin May Pechardo. At ako, si Angel Poliosco. Ito ang New Times.